Sila ano. Hindi po si Kylie yan. Habig lang. Ayan. Maganda pong makita na yung mga bata kahit pa paano ay nakakapag bigay na inspirasyon sa mga katulad nating matatanda. Sige nga, pakipray na. Read your Bible, sing. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, and you'll grow. Ayun, thank you. Read your Bible, pray every day, and you grow. Isa po, marami tayong natututunan sa bata. Ano po? At yun ay nagiging inspiration sa atin. Si Six Cathy natuwa, nakita yung bata. Read a Bible and pray every day. Ayan. Kaya tayo, topic natin sa about prayer. May nakita po akong kaibigan. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? At bumayat ka. Dati mo siyang nagaba. Sabi niya sa akin, secret. Tapos may nakita ulit ako na kaibigan naman na dating umayat, tumaba. Oh, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, secret. Bakit mo kaya laging, kapag may ginawang maganda sa katawan mo, hindi mo sasabihin at sasabihin mo, secret. Alam niyo po, ang secret na word nasa Bible din. Yan, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa praying alone in secret. Yan, sa Matthew 14, 22 to 23. The secret of praying, pray in secret. Ang sikreto pala ng panalangin. Manalangin ka in secret. Sa Matthew 14, 22 to 23. Sige po, tayo tumayo lahat. Basahin po natin ang mga talata yan. Saka sa Mark 1:35. Sige po, basahin natin ang Matthew 14, 22 to 23. And then Mark 1:35. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinuwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Sa Mark 1:35, madaling araw pa ay umama na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Ang Diyos po, magpala ng kanyang salita, tayo po yung makaupo muna. Sa buhay ng ating Panginoon Jesus, bago po siya gumawa ng mga pangangarang salita ng Diyos at layunin talaga ng kanyang pagiging tao, ay magkaroon ng mga himala sa buhay ng mga tao. No? Marami po ang pinagaling. At dito, sa binasa po natin, sa Matthew 14, nandiyan po yung kwento tungkol po doon sa paglakad ni Jesus sa tubig. Yan. At nangyari po yun, pero nag-pray muna siya. May gagawin marahil ang Diyos sa kanya, nakakaiba. At yung istorya po dito, pag binasa niyo sa inyong mga Bible, ay tungkol po sa paglakad sa tubig ni Jesus. Na-try niyo na bang lumakad sa tubig? Lalo na sa dagat? At hindi ka lulubog? Yan po yung istorya, yung background po niyan eh. Umakyat sa burol si Jesus, tapos siyang mangaral at marami siyang ginawa, hindi niya nakakalimutan yung prayer, yung panalangin. Kaya po, itong pangyayari na ito sa buhay niya, kasama lagi niya talaga, part na ng buhay ng Panginoon, ang lagi siyang nananalangin. At sabi nga nang nakita ko sa isang church, nakalagay ito, a day without prayer makes 1 week. Yung week doon, 7 days without prayer makes 1 week. W-E-A-K ang spelling. Mahina. Pag hindi ka nanalangin, ng isang beses man lang sa isang linggo, hihina ka. Maghihina ka sa spiritual mong buhay. Tayo po ba ay nag-pray itong week na ito, mula nung Monday? At bahagi ng buhay ng isang mananampalataya para lalong siyang lumago sa kanyang pagkilala sa Panginoon ang manalangin. At ang panalangin ay napakahalaga bahagi ng isang mananampalataya. Ano po? At makita po natin doon
na ang sikreto ng panalangin ay manalangin sa sikreto. Sa Matthew chapter 6, makikita po natin dyan na bago po ang Panginoon ay nagsabi doon sa Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Meron po siyang binanggit about the Lord's Prayer. At alam po natin yung Lord's Prayer, tayo na alam ko po karamihan sa atin galing sa Roman Catholics. Kabisado natin yung Lord's Prayer. Ano? Ama namin, sumasalangit ka. Yung po yun nandun sa Matthew 6. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. At naging kanta na siya. Kaya kinakanta siya ng ating mga kaibigan Katoliko. Bahagi yun ng kanilang pagsamba. Yung prayer, yung Lord's Prayer. Pero sabi ng iba, Apostles' Prayer. Yung kasi nagtanong si Tomas na turuan mo kaming manalangin. Si Tomas ba yun o si Andres? Basta may isang alagad. Panginoon, turuan mo kaming mag-pray. At nagbigay siya, hindi para isang panalangin na uulit-ulitin mo, kundi isang modelo ng panalangin. At sinulan niya ito dun sa Lord's Prayer. Pero before that, binanggit ang Panginoon, kung nais mong gusto mong manalangin, isarado mo yung pinto, pumasok kayo silid, isarado mo, at manalangin ka sa iyong amang hindi mo nakikita, in secret. Meron po palang may biyaya o reward na kapag tayo nanalangin, in secret, meron pong reward si Lord. Sabi doon, bibigyan ka ng gantimpala, sasagutin ang panalangin mo. May mga lugar po ba tayo sa bahay natin na parang sanctuary o secret room? Diyan lang ang ating kwarto. Pagka pagawa kayo ng bahay, maglagay kayo ng kwarto na room for prayer. Ibig sabihin, walang aabala. Kasi ganitong oras, mananalangin ako. Opo, ang magandang oras daw ay yung 3 a.m. Daling araw, tahimik, walang ingay, walang istorbo. At ikay mananalangin sa Panginoon. Kasi doon sa 3 a.m. na yan, may mga spiritual battle. No? So, magandang nagpipray ng ganong oras na walang masyadong naiisip na istorbo. Tahimik lang at ikaw ay mananalangin sa iyong amang nasa langit. Kanino ka magpipray? Sa iyong ama sa langit. Hindi ka magpipray kung kanino. No? Ang sabi niyang Panginoon Jesus, manalangin ka sa iyong amang sa langit na hindi mo nakikita. At ang ginagawa mo ng lihim ay gagantimpalaan ng Panginoon. Katulad po ito ng binanggit ni Jesus sa mga almsgiving, yung mga nagbibigay ng limos. Diba, may mga sabi din niya, huwag mo sabihin kapag ikay nagbibigay ng limos. Kasi ginagantimpalaan na yung tao yun. Let not your right hand know what your left hand is doing. Kung magmamalimos ka, huwag mo na ipagmalaki. Ang mga Pariseo kasi, noong panahon na yun, alam naman natin mga Pariseo, laging nakabuntot kay Jesus at paghahanap ng mga itatapon ng mga tinitinay na po ni maling gagawin ni Jesus. Lagi sila nakabantay. Ngayon, sa mga Pariseo, mahilig magbigay ng mga tulong sa mga namamalimos, pinapakita pa nila yon. Ganon din ang kanilang ginagawa sa prayer. Sa kanilang panalangin, nakatayo sila sa mga sinagoga para mag-pray, para makita ng mga tao sila ay nagpe-pray. Eh sabi ng Panginoon, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Papuri ng mga tao. Ay, okay yun, no? Pipray yun. Di ba, pagka ikaw ay nagpipray, parang dating sa'yo ng mga tao, banal na. Di ba? Kaya minsan, may mga panalangin tayo in public, na minsan parang nagiging tanyag yung mga nagpipray. Katulad yung mga sa isang gawain, no? Kanya-kanyang prayer. Kaya po nung nakaraan sa BGC, sa Graceville Churches, kami nag-pray. Hindi naman pagandahan ng panalangin yun o pagalingan ng panalangin. Yun ang dapat na maiwas sa isang mga mananampalataya na nagpipray sila para makitang tao. This is ang papuri sa nagpipray. Kaliniyang mag-pray. Wala naman talagang magaling manalangin. Sabi ng Biblia, ang banal na espiritu ang nagtuturo paano tayong manalangin. Pero ang panalangin na may sikretong gawain ay malaking tulong at ito ay nakapagbibigay ng reward sa mga taong umahanap sa Panginoon. If our prayer life is to make progress, it is not enough merely to have a definite appointed
time each day to commune with God. We must also find a place to be alone with Him. Sa ating prayer life, para mag-progress yung ating pananalangin. Asa na kaya yung aking stand dito sa aking panalangin sa prayer life ko? Nasa 1 to 10, nasa na kaya? Nasa 5 pa ba ako? 4? O nasa 10 na? Di ba nagpo-progress yung prayer natin? Pag tayo nananalangin, di po ba? Hindi naman tayo laging paulit-ulit sa panalangin. Meron tayong mga ginagawang actually, meron po yung tinatawag na ACTS o ACTS. Sa iyong pananalangin, Pastor, paano ba ako magpe-pray? Ano ba ang dapat kong sabihin sa una? Una, yung tinatawag na ACTS, yung letter A, adoration. I-adore mo si Lord. Lord, purihin ang iyong pangalan. Dinadakila kita at sinasamba. Sinasamba mo, ina-adore mo ang Panginoon. And then letter C is confession. Hingi ka siyempre ng tawad. Kasi kapag ikaw ay nag-pray na mayroong kang kasalanan, kahit anong ganda ng prayer mo, kahit ikaw ay nasa secret prayer room, hindi ka titingin ng Panginoon dahil ikaw ay may kasalanan sa puso. Sa awit 66 verse 18, sabi doon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So may confession, hingi mo ng tawad yung mga ginawa mong kasalanan at nagagawa, upang na sa gayon, sa iyong paglapit sa Panginoon, magiging malinis ang iyong puso sa harapan ng Diyos. And then letter T is thanksgiving. Magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Ang panalangin po ay may kaakibat ng pagpapasalamat. Yung pasalamat na kahit anong meron ka, pinagpapasalamat mo. Parang ang saya-saya noon na sa iyong hapagkainan, kahit na ang ulam mo ay tuyo, salamat pa rin. Diba? Hindi lang dahil may masarap kang pagkain, kahit ano man yan, kahit ano man yung meron dyan, meron kang thanksgiving heart. Yung grateful ka sa lahat ng iyong natatanggap sa Panginoon. So, thanksgiving, and then letter S is supplication. In supplication, ipagpipray mo yung lahat, no, mga tao, na ang Diyos ang magsasagot sa panalangin na yan. Yung supplication, hindi lang yung sarili mo, pati ibang tao. So, kapag ikaw magpipray, meron kang nakalagay sa isip mo, adoration, pupurihin ko ang Diyos, confession, hingi ako ng tawad, thanksgiving, salamat Panginoon, and then supplication. Ito yung mga prayer request. Sa dulo po yun sasabihin. Panginoon, hinihingi ko po ang aking pangailangan ngayon. Alam mo po ang pangailangan ko. And you do it in secret room, no? Na ikaw lang at ang Diyos. Kasi alam niyo po bang gusto ng Panginoon lagi na tayo ay makausap? Kasi gusto niya kausapin niya tayo. At yun ay magagawa natin sa panalangin. Kung mayroong gusto ang Diyos na makita sa kanyang mga anak, siya ay kinakausap. No? Kasi pag hindi mo, tulad sa bahay, kung hindi mo kinakausap yung kasama sa bahay, parang magkakasama kayo sa bahay, pero hindi kayo nag-uusap, parang alayo ng damdamin yun sa isa't isa. No? Pero ang Panginoon, kung hindi natin yung kinakausap sa araw-araw, nagpukulang yung ating relasyon sa Kanya. So dito, hindi enough yung merely you have a definite appointed time each day to commune with God. We must also find a place to be alone with Him. Tingin kayo sa bahay niyo, ano kaya lugar dito ang pwede pupuntahan na tahimik at doon ako magpe-pray? Ha? Meron yan, di ba? Kahit anong liit ka ng bahay natin, meron isang lugar na alam mo, doon ka tahimik, ano? Sabi ng iba sa CR. Tahimik to. Pwede, kung yun ang lugar na tahimik na hindi ka mai-istorbo, doon ka mag-pray, no? Pero kung may mga lugar ka pa na magandang puntahan sa loob ng bahay mo, kung di man kalakihan yung bahay mo, ay kung magpapagawa ka ng bahay, may kita point na magkaroon ka ng prayer room. Yan, yung kwarto mo, gawin mo isang maliit na kwarto para sa panalangin. Tapos meron kang altar doon na may Bible sa harapan. Ang gandang merong prayer room sa bahay. Kasi gusto mo makipag-commune sa God in secret. Dahil gusto mo, wala yung mga ingay, gusto mo siya lang kausapin. Buti nga dito sa ating bansa, may tinatagpong prayer mountain. Nakapunta na po ba kayo sa prayer mountain? Doon po sa Antipolo. At meron din dito sa Montalban, no? Yung sa Gethsemane Prayer Mountain.
Pagpunta mo doon, talagang wow, ganda, no? Tapos pagising mo sa umaga, makikita mo yung angat ng araw. Parang ang lapit-lapit mo sa Diyos. Siguro yung mga kabataan nagpunta sa service choir, na iba yung kanilang umaga pa lang siguro pagising nyo, ang ganda, no? At meron kayong panahon para makipag-commune sa God. Habang umaakyat yung araw, Lord, salamat po. Umakyat na naman ang araw, nag-sunrise na naman. Ibig sabihin, isang araw na naman nagbibigay mo sa akin. Kasi hindi natin mapipigil yung sun eh. Talagang aangat yan eh. Kasi kung hindi umangat ang araw ngayon, palagay ko, madilim pa ngayon. No? Isenyalis ito na may isa na namang araw na binigay sa atin ng Panginoon. At yung biyaya ng bawat araw. Na hindi talaga titigil ang araw na sumikat hanggat gusto ng Diyos na ito'y pasikatin araw-araw. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng bagong pag-asa sa atin. Paano natin tinatanggap ito? Pagpapasalamat, no? Wow, thank you Lord, another day. Another day na naman ang binigay mo sa akin. Buhay pa ako. Salamat, Panginoon. Yung ganung mga panalangin, pwede ho tayo minsan magpunta ng isang solo na lugar. Doon lang tayo, mawala tayo sa ingay ng mundo. Kung meron kang gustong sabihin sa Panginoon, talagang hirap na hirap kang sabihin sa mga mahal mo sa buhay. Pwede kang mag-solo, no? Biyahe tayo. Saan? Sa Prayer Mountain. And doon, lahat ng mga tao, ang layo din mag-pray. Mananalangin doon at ang bawat kwarto doon, may mga lugar ng prayer room. Kaya ikaw, may ilan ka pag hindi ka magpipray doon, kaya nga tinawag na Prayer Mountain. No? Hanggang ngayon, ewan ko kung existing pa rin yun. No? Pero alam ko, nandun pa rin sa Antipolo. Yan po, sinayo din yung simbahan, yung mga Prayer Mountain, ng mga nila Pastor Butch Cordy yata yung nagsimula noon sa Bread of Life. Punta sila doon para mag-pray. And then meron pa sa Gethsemane Prayer Mountain. Dito naman yung sa Montalban. Yan, aakyat ka sa bundok para manalangin. Yung magbigay ka ng panahon sa iyong sarili na ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap. Kasi may gusto kang sabihin sa Kanya. Hindi mo kasi magagawa yun kung maraming ingay sa paligid, maraming gulo, at hindi mo maintindihan, hindi ka makafocus. So magandang mangyari na meron po tayong a place to be alone with Him. We must also find a place to be alone with Him. In our present state, we are exposed. Our Lord set us the example. Even though, may example po ang Panginoon, even though He lived in constant and unbroken prayer fellowship with His Father, nevertheless, He found it necessary at times to withdraw from the multitudes and from the hassle and bustle of life in order to be alone with God. So, bigyan tayo ng example ng Panginoon. Ang example niya, even though He lived in constant and broken prayer fellowship with His Father, lagi niyang binibigyan ng panahon na siya ay manalangin. At yung sa Mark 1:35, madaling araw pa lamang, si Jesus ay nagpunta na doon sa ilang, no? Doon sa isang lugar, tahimik. So, kung kukuha tayo ng best example na priority niya ang prayer, si Lord yun. Kasi isipin natin, no, sa dami ng gagawin ng Panginoon, for 3 years ng ministry niya, talaga na nakakapagod. Ikaw ba na araw-araw maglalakad para mangaral ng salita ng Diyos at gumawa ng mga himala, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling na may karamdaman, talaga nakaka-exhaust yung isang araw na yun. Nakakapagod. Naisip mo, pagod na rin. Pero ang priority ng Lord, hindi kagadaran siya, bibigyan niya ng priority yung prayer. Sabi dito, even though He lived in constant and broken prayer fellowship with His Father, nevertheless, talaga He found it necessary at times to withdraw from the multitudes. At lagi siya sabi sa mga kaibigan, dito muna tayo, alis muna tayo dyan. Ito ba yung pagpapakain sa 5,000 at saka sa 4,000? Talagang nag-withdraw siya eh, dahil gagawin siyang hari. Kasi nga, sa nakitang himan ng ginawa niya, pwede maging hari ito ah. Pag nalalaman na ng Panginoon na gano'n ang gagawin ng mga tao sa kanya, aalis siya at sasabihin niya sa kanyang mga alagad, diyan lang kayo at ako'y mananalangin. No, gusto niyang kumuha ng kapangyarihan ng Diyos bago siya kumuha ng mga ibang bagay. Kasi po ang panalangin ay may kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang Panginoon, example siya, lagi siya nagpe-pray. Nung may 5 tinapay at 2 isda, ano pong ginawa niya? Nag-pray siya.
sa kanyang Ama sa langit at yung 5,000 na pakain. Sipin natin, 5,000. Tapos 5 tinapay lang at 2 isda. Kadami. At pagkatapos may natira pang 12 na basket. Pero ang ginawa ng Panginoon, bago po dumami yon, nag-pray muna siya sa kanyang Ama sa langit. At then after that, binigay niya ang tinapay. At nagulat yung mga agad. Ano papapakain to? Pero wala silang nagawa, kundi ibigay. Pagbigay niya ng tinapay, marahil. Iisip ko Pagbigay ng tinapay, hindi nawawala ng kamay na tinapay, yung kamay nila. Pero ulit hindi naman niya magic. Pero ganun po kumuha ang Diyos sa buhay ng mga anak niya. Ang nais lang ng Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya. At yung pangyayari na ulit pa sa book ng Mark, 4,000 naman ang pinakain. By this time, hindi naman tinapay 2 isda, 7 tinapay lang. Ang dala ng mga, meron pa kayo dyan, anong pandala ninyo? Meron kami dito 7 tinapay at pinamahagi ulit yun. At may maliliit na isda. At bawat bigay nila, 7 kain naman ang natira. Nakakatuwa po yung ganung himala ng Panginoon. At lahat ng iyon ay nangyari dahil sa kapangyarihan ng Ama sa langit na binigay kay Jesus. At si Jesus din ay may kapangyarihan gawin ang mga bagay na yon. At dahil ang sikreto ay panalangin, pinagpipray niya muna ang mga pangailangan nila bago po ito ibigay. Kaya nga sabi ko itong ating gagawing step of faith to Sabi ko, malaki yung gastusin dito sa ating magiging outing, ang church. Kasi 100,000 na higit yun. Pero sabi natin, step of faith to. Kaya ba ng Panginoon yun na i-sustain yung pangailangan natin? Kaya, di ba? Yung tinapay 2 isda nga, 5,000 na pakain. Ito pa kaya? Napakaliit. No? Kaya ng Panginoon yun. Ang ano lang doon, yung pananampalataya natin sa Diyos. Kung talaga tayo yung nananampalataya, ang mangyayari yun. Sa isang mananampalataya kasi hindi yung to see is to believe Ay, gusto kong makita muna bago kong maniwala. Di ba ganun? Ganun ang tao Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita. Dapat nandiyan na. Tayo iba, sa Kristyano iba. To believe is to see. Mananampalataya ka muna para makita mo. At yung pananampalataya natin na may kasamang panalangin ay mabisa sa mga tao humihingi ng pangailangan niya. He found it necessary at times to withdraw from the multitudes. Iniiwan niya yung mga tao, teka, diyan lang kayo end from the hustle and bustle of life para maging alone with God. No? Teka, hindi mo kakayanin po. Diyan lang kayo Priority niya ang Diyos Iiwanan niya yung mga taong nandoon na nag-aabang pa sa Kanya para siya mag-pray. Ganun po kahalaga ang panalangin sa ating Panginoong Jesus. In our present state, we are expressed to external influences. Sa panahon natin ngayon, exposed tayo sa mga external influences. Ano po yung mga yun? Mga bagay, kaya hindi natin control. Yung mga bagay sa paligid ay hindi natin control. Happenings and circumstances. We cannot avoid seeing, hearing, and sensing the things that go on around us. No? Kasi po, sa panahon natin, talagang napaka-busy. Ang daming pwedeng hilahin ka para hindi ka mag-pray. Ang daming mga circumstances na hindi natin maiwasan para tayo ay manalangin. Hinihila tayo para hindi tayo manalangin sa ating Panginoon. Marami yan sa panahon ngayon. Diba? Yung ano ng buhay, yung pace ng buhay, napakaabala. Minsan talagang yung panalangin hindi na nabibigyan ng panahon dahil sa impluensya ng mga nasa labas. Nilalayo tayo sa dapat na gawin natin, which is pagkaroon tayo ng spend time alone with God. Ayan po yun. And the word play presses on every hand. Even our dearest, our spouse and children, they detract. Kahit yung mga pamilya natin magkakaroon ka ng prayer alone with God, kaya lang, minsan yung mga pamilya mo, nag-distract ka rin. Asawa mo, anak mo, may mga distraction din Kaya hilahin ka pa rin. Today, the media intrude our bedrooms and living rooms. Sa ating mga kwarto. Kung kayo ay magpipray sa kwarto o secret prayer, huwag yung dalhin yung cellphone nyo. Hindi kayo maglagay ng TV. Matetempt kayo magbukas ng TV, imbis na kayo ay manalangin,
Manonood na lang kayo ng TV. No? Musta na kaya si Alex Ayala? Wow. Sana champion na ulit siya. Mapupunta ka sa sports. Ako pa mahilig sa basketball na palabas eh. Pagka nanood ako, parang hindi na ako makaalis doon eh. Lalo na kapag PBA o championship. Talaga hindi ka aalis ng tingin doon eh. So, yung may mga intruder dun sa loob ng ating maaring bedrooms and living rooms. And the word presses in on every hand. Pinipress ka ng mundo para ilayo ka sa pakikipagdiig mo sa Panginoon. Kaya yun yung mga tawag doon, obstacles para hindi ka mag-pray kay Lord. Ang daming hihila sa'yo. Kasi ayaw ng Diablo na ikaw yung mag-pray, ayaw ng kaaway. Kasi pag nag-pray ka, ang Diablo, parang ano yan eh. Talagang kumakalas eh. Diba? Gusto mong mawala ang gawain ni Satanas sa buhay mo at sa paligid mo, mag-pray ka. Kasi ang Diablo, sasabihin lang niya sa'yo yung, nangyari ka pa mag-pray-pray, ang dami mong ginagawang kasalanan eh. Ano ka niya para hindi ka manalangin. Didistra ka niya. No? Yung present mo, ano niya, pati yung past niya, past mo. Hindi naman totoo yan. Pag gano'n, mag-pray ka lang, alam mo, Satan, yung nangyari sa akin, okay na yun eh. Hingi ko na ng tawad. At yung present ko, alam mo ba yung future mo? O di pag hindi lumayo si Satanas eh. Dahil alam naman ng Panginoon, ang magiging future ni Satan doon sa eternal death and judgment ng Panginoon sa kanya. So lalayas po yun at magkakaroon tayo ng magandang panahon para lalo lumapit sa Panginoon. Kaya yung mga presses ng mundo na yan yung mga kalaban para tayo hindi manalangin. But you say modern living makes it almost impossible to find a quiet or secret place. Ibig sabihin, sa modernong panahon ngayon, parang imposible na makahanap ka ng sikreto o quiet secret place para mag-pray. Where there's a will, there's a way. Kung gusto mo talagang mayroong lugar na ikaw yung makikipag-meet sa Diyos na ikaw lang, magagawa ng paraan. Sabi nga nila, kapag may paraan, kapag may ayaw, may dahilan. Kapag ka gusto, may paraan. So gusto mo mag-pray, may paraan yun. Diba? Nagiging issue kasi yung maraming dahilan eh. Kaya, pag may dahilan, maraming mga excuses. Hindi mo gagawin. Pero pag gusto mo, may paraan. Gusto mo mag-pray eh. So, hanap ka ng paraan. Use the pre-dawn hour. Ito po yung before the rest of the world gets active. Ito po yung mga keep, no? Pre-dawn. Ibig sabihin hindi pa talaga sumisikat ang araw. Yun daw ang kunin mong oras habang ang mundo ay hindi pa aktibo. Hindi pa tahimik, no? Ay tahimik pa. Doon sa lugar namin, ang pinaka-best talaga doon, yung mga ganung madali araw. Pagka alas 5, hindi ka na makakapag-pray. Kasi maririnig mo na yung mga motor. Saka yung mga pagpasok ng mga tao, magiging active na yung oras na yun. Kasi marami sa atin, madaling araw, pumapasok. So, yung mga ingay ng motor, yung ingay ng labag ng mga hakbang ng mga tao, maririnig mo yun eh. Lalo na kung sapatos mo napakataas. Pagtingin mo abisado mo na yung kapitbahay mo. Ay, papasok na si Kasi narinig mo na yung kanyang sandals. Alam mo, siya lang ang may suot nun eh. Kita ka naman ng gano'n. Nakarinig ka naman ng sapatos, alam mo na siya niyo. Kasi nga yung bag ng sapatos niya, kung mataas ang taka, tok. So, yung ingay ng mundo, hindi mo na, pag maaga ka nung nag-pray, hindi mo siya maririnig. No? Our Lord rose up great while before dawn and went to a solitary place to pray. Yung binanggit sa Mark 1:35, madaling araw pa lang, bumangon na si Jesus para pumunta sa ilang at mag-pray. Kaya minsan hinahanap siya ng kanyang mga alagad, Panginoon, nasa ka ba? Ang dami na naghahanap sa iyo. Nakita siya na nag-pray. Kasi alam niya na marami pa siyang gagawin para sa pagtulong at pangangalan salita ng Diyos. Priority niya ang prayer. Iwanan niya lahat basta siya mag-pray. Hindi mo na importante yan. Hindi po na importante yung mga bagay na yan. Iiwan niya yun para siya ay mag-commune sa kanyang Ama sa langit.
Di po ba napakagandang halimbawa ng Panginoong Yesus na siya ay naging tao, pinriority niya ang prayer. At ang panalangin ay may kapangyarihan. Maaga pa lang. Kumbaga sa nakasanayan na niya na tuwing umaga, siya ay magpipray. Ang sarap ng gano'n, no? Kinakasanayan mo ng gumising kasi alam mo, magpipray ka. Pag matiiba, siyempre, nakasanayan mo yung maigang gumising kasi papasok ka na sa trabaho. Kailangan hindi ka malate. Yan. Pero ang tanong po, mas inuuna po ba natin mag-pray muna bago tayo maligo, magkape, o ano? O mas nauna yung, malilate na ako eh. Kailangan maaga akong gumising. O bigyan mo ng panahon yung prayer bago ang lahat. So go to a solitary place to pray. Isang lugar na tahimik, ikaw lang at si Lord. Ang ganda na, no? Ang ganda nung ikaw lang at si Lord kausap mo, Panginoon. Ang hari ng mga hari, no? Ang may likha ng lahat. Ang may alam kung bakit ka nabuhay dito. Kung bakit po tayo sumulpot sa mundong ito. Na hindi dahil lang sa aksidente tayo na magic po, sumulpot ka na rito. Hindi gano'n, no? Na yung ikaw ay nilagay at iningatan ng Panginoon sa tiyan ng inyong nanay at ikaw ay isinilang sa mundong ito. Pero may purpose ka. Ang purpose ng Panginoon ay kausapin mo siya. Can we not get up to? Yan. Si Lord, bumangon tayo ba? Pwede ba tayo bumangon ng ganong kaaga? I think yung mga 2 a.m., 3 a.m. The best pala yan sa mga taong maaga matulog. Pag alas 8 ka natulog, tsak, pwede kang gumising ng mga 2 a.m., 3 a.m. Pero kung ikaw ay 3 a.m. na matulog, wala ka ng time para mag-pray. Diba, sasakit lang ulo mo. Diba, karamihan ng mga kabataan ngayon, mga 3 a.m., gising pa eh. Nasa Starbucks pa eh, no? Nagkakape-kape pa. Pero kami yung mga may edad, dapat sa amin yata mga 8 o'clock tulog na. Mahirap sa amin yung puyat. Kaya ang ganda lang, maaga matulog, maaga ka rin magigising. At times can we not also find a solitary place just to be alone with God? No? Meron ka ba lugar na pwede mong puntahan? No? May space ka ba doon sa bahay mo? Hindi pa lang kami prayer room to kaysa nakatiwang-wang. O di pa-construct mo na, no? Tapos lagyan mo ng ilaw na, ang tawag doon, uso nun yung ilaw na may ganun lalo sa mga nagre-review. Nakafocus lang doon. Yung parang lampshade. Ewan ko kung may lampshade pa ngayon. No? Tapos yung mga nagre-review, parang may nakafocus na ilaw doon. Pagbukas mo ng Bible, doon nakatama, parang ganito. So, tapos para hindi ma-istorbo yung mga natutulog mo kasama sa bahay. Lagyan mo yung spotlight doon na nakafocus, and then may Bible ka doon nakatayo. Tapos, doon na, start ka na mag-pray. Read your Bible, sabi ng bata, pray every day if you want to grow. Gusto mo na magubah sa iyong Christian life? O gusto mo hanggang ganun lang yung buhay mo sa Christian life? Ang tanda mo na sa Panginoon, ang tanda ka na born again, ang tagal-tagal mo na kay Lord, decades na siguro na born again ka, ang alam mo pa lang sa Bible ay isa. O di kaya yung prayer mo hindi ganun kalalim. Siyempre gusto natin mag-grow, mag-mature. Yun ang layunin ng isang born-again Christian, mag-mature kay Lord. Diba? Yung kahit maraming dumating na pagsubok, siya ay matatag sa Panginoon kasi mature na ang kanyang Christian life. Hindi siya basta-basta natitisod, hindi siya basta-basta umaalis kasi nakalahim na siya sa Panginoon Kanina yung kanta natin dalawa, isa prayer song no? Yung una at dalawa na kinanta ni Sir Kalim, prayer song yun Isang awitin ng panalangin. Ano ba yung unang title? Hindi ko na inabot yung pangalan. Kami tatagpuin. Isang prayer song, no? Ang ganda. Mamaya siguro kantayin ulit natin. Tapos yung isa pa, sumunod. Ang pag-ibig. Yung Hindi ka nagkulang. Pag kinanta niyo siya, it's a prayer song. Isang awiting nananalangin sa Panginoon. Ang Book of Psalms ay punong-puno ng panalangin. May mga panalangin, mayroong pagtatagumpay, may pagbagsak. Kaya I suggest, meron tayong mga
libro ng awit na pwedeng chapter and chapter everyday, hindi nakaka-boring eh. Hindi ano yun, tawag doon? Hindi nakakaumay ang salita ng Diyos. Nagdala po ako dyan mamaya, kung po kayo, galing po sa Philippine Bible Society ng Daily Bible Reading Guide. Meron pong guide yan. Pagka sinunod nyo yun, isang taon nyo na nabasa ang Bible. Wow, galing ano? May guide po yan. Libre po yan. Yan, nandiyan sa likod ni Jared. Yan, sa ulo na ni Jared. Tapos, meron pong mahaba dyan. Kalendaryo po yan. Baka wala kayong kalendaryo. Yan, binigay lang po sa akin yan. So, pwede nyo idikit, no? At pamimigay natin yan. Salamat po sa nagkaloob. Ayan, ang panalangin ay meron po tayo dito isang tula. Sige nga, tingnan natin itong tula. The Secret Place. In the secret of His presence, how my soul delights to hide. Oh, how precious are the lessons which I learned at Jesus' side. Earthly cares can never vex me, neither trial lay me low. For when Satan comes to tempt me, to the secret place I go. To the secret place I go. Si Ellen Loret po nagsalita niya. Kahit na i-tempt ako ni siya, huwag kang pagpe-pray. Papunta pa rin ako sa secret place. I go and to pray. Wow, galing nung sinabi ni Ellen Loret, ano? Earthly cares can never vex me. Ibig sabihin, hindi ako mahihila ng mundong ito. Either trial lay me low, even mga pressures o mga pagsubok, hindi ako ibabaksak. Kapag si Satan tinatempt ako na huwag mag-pray, I will go to the secret place I go. To the secret place I go. And question, do you think it is difficult to find a solitary place? Sa isip niyo po ba, mahirap maghanap ng isang lugar na tahimik? Impossible po ba? No. Mamaya po, bago kayo matulog, o tapos, hanap na kayo ng lugar, dito ako para tahimik. Dito ako magpe-pray. Bukas, madaling araw. Tahimik itong lugar na ito. No? Meron sa lugar natin sa bahay, pwede tayo pumunta para doon tayo manalangin, para walang abala sa paligid. It's a challenge for us kasi kapag magpipray ka, si Satan gusto niya hindi ka manalangin. Ayaw na ayaw ni Satan na manalangin ng kanyang mga anak. Kasi yung panahon na siya ay gising at gusto niya ang kanyang mga anak ay bigyan ng mga matitinding problema. Alam niyo po yung mga madaling araw na yan, si Satan gumagala-gala yan. Tulog na ang mga Christian. Wow! Tulog na, ito ng panahon para ako naman ay gumawa na hindi maganda sa buhay ng mga anak ng Diyos. Tulog na eh. Pag Christian, tulog na. May isang nagising. Uy! May nagising! Pupunta pa to sa magpipray. Magpipray to. Ihilahin yan. Huwag ka magpray. Gagawa siya ng paraan. Mag-init ka muna ng tubig. Buti na lang electric kettle, no? Pag ginano mo doon, kahit iwanan mo. O di kaya, maligo ka muna, huwag mo muna mag-pray. Gagawa si Satanas para hindi ka mag-pray. Pero, hindi mo ako makakaya. Ako'y pupunta sa lugar na ito para manalangin. Yung lugar na iyong tinakda na doon ka lagi pag alas 3 ng madaling araw. No? Ako naisip ko nga, mag-pray ako sa Bantay Bayan. Alas 3 ng madaling araw, tulog pa ang tao. Hindi lang ako huliin siguro ng Bantay Bayan. Ako i-wish note ko sa lugar de la Costa, merong malaking megaphone. Good morning po! Tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Wow! Tapos maririnig ng mga tao. Si Pastor, ingay. Tapos babasahin mo ang awit chapter 1. Wow! Sige po, tayo ay mag-pray. Yung hindi tayo naiinis eh. Sa ingay ng alarm ng tawag doon. Pag umingay na alas 10, di ba makakagising talaga yun? Curfew? Dalawa yun eh. Isa sa De La Costa, isa sa Bagong Silang yata, naririnig ko eh. Talagang magigising ka eh. Alas 10 yun ng gabi. Talagang, para sabihin, oy, mga kabataan, umuwi na kayo. Pero ang tanong, umuwi pa. Nandun pa rin. Nakakalat pa rin sa bawat patwalk. Walang saysay yung parang hindi nila pinakikinggan yung curfew hours. So, I mean, kung gano'n nagagawa nila,
Iba naman natin. No? One time po, pag narinig nyo may nagsasalita na ron, ay hawak-hawak ko na yung megaphone at magbabasa ng salita ng Diyos. Open naman itong ating presidente si Danny Abelle na gawin yung para sa spiritual na bahagi. O, Brother Ronnie, pag narinig nyo kumanta, ibig sabihin, umaga na. Siya naman ang ating opening song. Shema. Paghari ka, niya, kakanta si Brother Ronnie dito. Di ba? Ano Ronnie, partner nga natin, tuwing umaga, no? Para na maiba yung De La Costa. May nagpipray, may nagbabasa ng Word of God. Dahil nga tayo ng mga kapatid natin Muslim. Pag nag-pray sila, madaling araw, tuloy-tuloy. Di ba? Hindi tayo, na-istorbo tayo, pero walang ano sa kanila makapaglaban kasi prayer yun Kahit anong klaseng prayer. Tayo kaya mga Christian pa, mas okay na okay. Ano po yung prayer natin dito? Ayan, binigay po prayer. Lord, make me willing to pray the price to make my prayer life more effective. Ano kaya ibig sabihin, no? Panginoon, tulungan mo ako na sa aking panalangin, I have to pay the price to make my prayer life more effective. Ibig sabihin, may mga gusto pang gawin, iiwanan mo para lang maging effective ang panalangin mo. Yung bang gusto mo pag umaga, natetempt ka, pag gising mo, kukunin mo yung cellphone mo at magbabasa ka ng messenger, mga Facebook o kung ano. Pero willing ka na iwanan yun para magkaroon ka ng more effective na prayer life. Mga kapatid, kumusta po ang prayer life natin? Kailangan natin ang panalangin, lalo na sa panahon ngayon. No? Na talagang napakagulo ng mundo. Kaya ang prayer ng kanyang mga anak ay lalong magtitibay kapag tayo sama-sama nananalangin. Sige po tayo mag-pray. Panginoon, sa iyong umagang ito, salamat po. Binigyan mo kami ng pagkakataong bigyan ng halaga ang panalangin. Pinapanalangin po namin ang aming mga sarili. O Diyos, marahil sa aming tahanan may mga lugar na pwede kami pumunta roon para manalangin. Tulungan mo kami, O Diyos, lalo pang bigyan ng panahon at pagkakataon ang bahagi ng buhay ng isang Kristyano, ang prayer life. Lord, we pray na sana po ay maraming oras ang inugon namin sa pananalangin dahil ang panalangin ay may kapangyarihang magbago ng lahat sa mundong ito, Panginoon. Ang panalangin po ay napakamakapangyarihan. Salamat o Diyos dahil binigyan mo kami ng pagkakataon makita ang kahalagahan ng panalangin. At ang pinaka-example po namin ay walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Na madaling araw pa lang pupunta na sa ilang para manalangin. O Diyos, sa panahon na ito na talagang maraming mga pressures ng mundo, hinihila kami ng mundo. O Diyos, tulungan mo kami na iwaksi itong mga ganito at bigyan namin ng talagang matinding oras ang pananalangin. Dinadalangin namin, O Diyos, sa oras na ito, ang aming mga sarili, samahan mo kami upang nasa gayon, lalo pa namin ma-enjoy ang aming communion sa iyo, Panginoon. Yung makausap ka namin lagi. Ang pinakamasayang oras ay ang makasama ka at makausap ka. Salamat po, O Diyos. Patuloy na ang banal na Espiritu ang mag-usap sa amin upang patuloy kami magpalakas, O Diyos, sa larangan po ng panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po.